Sa kabila ng patuloy na pagpapakita ng China ng kanilang katapangan daw, 'di ba? At sinasabi nga nila mga tol nung nakaraang balita, 'di ba? Kapag patuloy na ginawa ng US ang pangingialam daw nila ay baka mas lalo nilang palawigin pa ang militarisasyon sa West Philippine Sea, mga tol. Pero eto sa balitang panonoorin natin ngayon mula sa News 5, China bukas na idaan sa usapan ang pagresolba sa mga maritime issue. Open sila na tila baga nababahag mga tol ang China. Well, gusto rin naman natin ng makipag-usap. Kasi ayaw naman talaga natin ng gulo. Sino may gusto ng gulo mga tol? Nakikita naman natin yung mga balita, di ba? Napapanood natin kung ano yung mga balitang nangyayari sa Middle East doon sa mga nangyayaring kaguluhan doon. Nakakaawa yung mga taong takot na takot doon mga tol. So ayaw nating maranasan yan ng ating mga anak ng bawat Pilipino mga tol. Pero syempre mga tol, dapat hindi tayo argabyado. Diba? Kapag tayo ay makikipag-usap sa kanila, dapat hindi tayo argabyado kasi may karapatan naman tayo talaga rito sa West Philippine Sea. May karapatan tayo sa mga lamang dagat na nandiyan. May karapatan tayo makuha yung mga langis na nandoon sa ilalim, mga natural gas na nandoon sa ilalim. Diba? So tulad nga nung title, ang China daw ay bukas na idaan sa usapan ng pagresolba. Anong klaseng usapan naman kaya ang gusto nila? Langya kasi itong China mga tol, pag makikipag-usap gusto nila sila pa rin ang masusunod eh. Diba? Yung mga agreement gusto nila tayo pa rin ang yuyuko sa kanila eh. Kaya wala rin kwentang kausap tong mga to eh. Well anyway, panoorin natin to mula sa News 5 everywhere. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa News 5 mga tol. At syempre kung bago ka pa lamang dito, at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary kung saan ay pinag-uusapan po natin ang kalagayan ng ating soberanya ng West Philippine Sea at yung mga nagaganap dyan. Nagbibigay tayo ng opinion, reaction mga tol at kung ano-ano pa. So sana huwag mong kalimutan mag-subscribe mga kapatid at pakilike na rin po itong ating video para dumami pa ang mga makapanood at mabawasan ang mga pro-China rito sa Pilipinas. Alright, so huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Sa ating nga po mga balitang pambansa, nagsimula po kahapon ang pinakamalaking balikatan exercises ng Pilipinas at ng Estados Unidos. April 22. Ito ang unang beses na gagawin po ang balikatan sa labas ng territorial waters ng Pilipinas at hanggang sa dulo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito kasi mga kapatid, baka nalilito kayo dun sa territorial water at saka Exclusive Economic Zone. Paliwanag lang natin ng konti. Yung 12 nautical miles, alright, yan yung tinatawag nating territorial waters. Yan hindi pwedeng pasukin ng kahit na sinong bansa yan mga tol. Kapag pinasok yan, ano na yan, pwede na talaga silang gawan ng tamang aksyon ng ating Coast Guard, ng ating Navy kapag sila dumaan dyan sa territorial waters natin. 12 nautical miles yon mga tol. Ngayon, ang gagawin nating balikatan, ang ginagawa nating balikatan, labas sa ating territorial water pero nasa loob pa rin ng ating exclusive economic zone. At gagawin nga daw yan hanggang dun sa dulo, hanggang dun sa 200 nautical miles ng ating exclusive economic zone. Alright, dalawa yan magkaiba yan mga tol. Territorial waters yung 12 nautical miles at yung exclusive economic zone naman up to 200 nautical miles. Alright, so balikan natin mga tol. Pilipinas at hanggang sa dulo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bukod sa Palawan, magkakaroon din ng military drill sa Northern Luzon. Kabilang rito ang paghahanda sakaling kailanganin pong bawiin ang isang isla sa loob ng ating teritoryo. Matindi yung yan Matindi yun ang ehersisyong yun mga tol Kung sakasakaling merong islang sinako, for example Pag-asa Island, mga tol, may mga umaaligid-aligid na dyan ng mga barko ng China. Sa Pag-asa Island, lumalapit pa nga daw Napanood ko yung isang balita nung nakaraan may lumalapit pa Nangangamba nga yung mga residente dun At kung sakasakali yun ay kunin nila, eto na pag-eensayuhan nila kung halimbawa paano babawiin mga tol. Uy. Gagawin yan sa Batanes na pinakamalapit nga po sa Taiwan. Kalahok din sa balikatan ang French Navy. At sa unang pagkakataon, makikilahok din ang 6 na mga barko ng Philippine Coast Guard para harangin ang mga barkong magtatangkang mangialam sa maritime exercises. Kung sakasakali mang merong eepal, kung sakasakaling merong mangiistorbo, andyan ang Coast Guard at haharangin nila.
Giit ng AFP, hindi nakadirekta sa kahit na anong bansa ang balikatan. Tatagal ito hanggang Mayo 10. Totoo naman yun mga tol. Ibig sabihin hindi lang China. For example, pwede ring Vietnam, pwedeng Brunei, pwedeng Malaysia, o pwedeng ibang bansa mga tol. Depende kung sino yung magkakaroon ng ganid na pag-iisip na mentalidad na gustong angkinin yung mga hindi naman kanila. So ang ating kinauukulan ay handang ipagtanggol ang ating soberanya mga tol. Bukas naman ang China na idaan sa mabuting usapan ang pagresolba sa mga maritime disputes nito sa iba pang mga bansa. Yun naman pala bukas naman pala sila sa mabuting usapan . Di tanggapin na lang nila yung pagkatalo nila, 'di ba? 2016 Arbitral Award, tanggapin na nilang talo sila doon. 'Di ba? Nakapirma din sila sa UNCLOS, 'di ba? Signatory sila doon. 'Di ba? Kilalanin nila yung pirma nila, i-honor nila yung pirma nila. Na ang Pilipinas ay merong 200 nautical miles na exclusive economic zone. And from the word itself na exclusive, wala sila dapat dyan. Dapat Pilipinas lang ang nandiyan dyan, kaya nga exclusive . Yan ang sinabi ng isang senior Chinese defense official sa gitna nga ng kanilang naval forum sa China. Dinaluhan ito ng opisyal ng iba't ibang bansa, kabilang po ang Amerika, Russia, Japan, South Korea at Vietnam. Tataranta na dyan ang China, no? At tatakot na sila kaya nananawagan sila, bukas na sila sa pakikipag-usap. Well, matagal na nilang sinasabi yan mga tol. Pag sinearch mo sa YouTube, dito sa YouTube mga tol, China handa nang makipag-usap. Tingnan mo, makikita mo 2 years ago, 1 year ago, ang tagal na mga tol. Sobrang tagal na nilang sinasabi yan. Pero binabaliwala naman nila yung mga diplomatic protest natin. Binabaliwala naman nila yung mga pakiusap natin sa kanila. After ng mga pugpupulong, after ng mga matagumpay na meeting daw, di ba? Di ba kapag may resupply mission, nandiyan na naman sila, nakabuntot na naman sila, nang water cannon na naman sila. Paulit-ulit mga tol, wala talagang pagbabago. Di ba? Patuloy nilang sinasabi yun kasi nga, ang pakikipag-usap para sa kanila, one way lang. No? Sige, mag-uusap tayo, pero lahat ng gusto namin gawin ninyo. Ganun sila mga tol. Ganun sila. Gusto nila, mahilig sila sa mga agreement na pabor sa kanila. O katulad halimbawa yung agreement nila doon kay Duterte, kunyari status ko daw. Status ko walang galawan. O anong bawal? O bawal kayong magdala ng mga repair materials dyan sa BRP Sierra Madre. Diba? Bawal kayong magsama ng media. Isang barko lang dapat, tubig at pagkain lang ang dadalin ninyo. O di ba puro pabor sa kanila? Bakit? Bakit kahit hindi nila i-request na alisin ng BRP Sierra Madre, bakit pabor pa rin sa kanila? Kasi nga kapag hindi pinapayagan yung pagdadala ng repair material sa BRP Sierra Madre, after few years babagsak at guguho yun. O di wala ng barko doon, gumuho na . Wala na rin mga sundalo kasi wala na silang tutuluyan. O anong gagawin ng China? Papasok sila ngayon doon. Babakuran na ngayon nila yon. Tapos hindi na makakalapit ang Pilipinas. Ganon sila katuso mga tol. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Vice Chairman ng Central Military Commission ng China na layo nilang isulong ang kapayapaan sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Paano mo isusulong ang kapayapaan kung nasa 35 nautical miles pa lang ang mga barko namin, binubuntutan nyo na agad? Nagsha-shadowing na agad kayo. Hinaharang nyo na agad. Yung barko ng BFAR na namimigay lang ng ayuda sa mga mangingisda, binawater cannon ninyo. Yung mga mangingisda nang nangunguha ng seashells lang, pang-ulam lang sana nila sa maghapon. Pinipigilan ninyo at pinapabalik ninyo yung mga nakuha nilang seashells. Paano mo masasabing kapayapaan yan? Pag nagkakaroon kami ng resupply mission, inaharang at binubuntatan ninyo. Worse pa, binubomba nyo ng water cannon. Asan ang kapayapaan na sinusulong nyo doon? Di ba puro kasinungalingan lang yun? Pero hindi raw nila kukonsintihin ang mga paglabag at pagbaluktot sa international law. Hindi daw nila kukonsintihin ang paglabag at pagbaluktot sa international law. Kundi ba naman mga unggoy yung mga yon? Sila nga ay lumalabag at bumabaluktot sa international law. Di sana winawater cannon nila sarili nila. Di ba? Labag nga sa international law yung mga pinaggagawa nila . Di ba paano tayo makikipag-usap sa isang sinto-sinto? Paano tayo makikipag-usap sa mga may sayad, mga tol? Balikan natin yung sinabi.
tulong ang kapayapaan sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Pero hindi raw nila kukonsintihin ang mga paglabag at pagbaluktot sa international law. O Kitam, hindi daw nila kukonsintihin o ito-tolerate yung mga paglabag at pagbaluktot sa international law. Yung mga dangerous maneuvers nila, labag nga yan sa international law eh. Labag din sa UNCLOS. Di ba? Yung mga ginagawa nila rito, mga tol, yung pagpunta nila rito sa West Philippine Sea na hindi naman nila sasakop na. Hindi kinikilala ng international law yung kanilang 9-dash line o ng UNCLOS. Di ba? Pero nilalabag nila. Pero binabaluktot nila. Di ba? Ang sayad sa utak eh. Ang lakas ng sayad sa utak eh. Handa rin ng China na ipagtanggol ang kanilang karapatan ng naaayon sa kanilang batas. Handa daw nilang ipagtanggol ang kanilang karapatan na naaayon sa kanilang batas. Sa kanilang batas, pero hindi sa batas ng international. Di ba? Di ba paano ka makikipag-usap sa mga ganyang klaseng may sayad sa isip, mga tol? Di ba paano ka makikipag-usap doon? Tatagal ang Naval Forum hanggang sa Martes. Samantala po, binakbakan naman ng civic leader na si Teresita Angsi ang anyay xenophobia na ngayon po'y kumakalat. Okay. So ibang balita na yan mga kapatid, no? Yun lang, binigyan natin ng reaction ang kalokohan na naman ng China. Patawa, kengkoy talaga yun, no? Open na daw sila sa pakikipag-usap pero yung mga sinasabi nila, kalokohan lang. Unang-una, alam na natin mga tol eh, ilang beses na nababalita eh, kinukundena na nga sila ng G7, ang buong mundo kinukundena na nga sila eh. Kasi hindi sila sumusunod sa international law. Hindi nila kinikilala yung international law, talaga nilalabag nila yung mga tol, tahasan na. Tapos sasabihin nila hindi nila kukonsintihin yung pagbaluktot sa international law. Ano sila ba gumagawa ng international law? Tapos sa bandang huli, nang naaayon daw sa kanilang batas. Well, may mga sayad talaga sa utak. Ano masasabi ninyo dyan mga tol? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Alright? Pwede kayong magbigay ng inyong komento. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.